Attorney Sheila, good morning. Oh, ito na mga kabisdak, matatapos talaga dito ang kaligayahan ng Team Malita dyan sa House of Crocodile Farm. Impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara pinapatigil po sa Korte Suprema. Patay ka diha. Mukhang deja vu ito. Yung nangyayari noong 2025 na si Senator Chis Escudero ang Senate President, mukhang mangyayari naman po ngayong 2026 na siya po ang gumanap na Peking Presiding Officer Awards. Pag ito ang ay napatigil, pikat kayo diha. Oh. Reza Hontiveros na supalpal ni Senator Pia Cayetano. Grabe na kahiyaho ito. Ang inumino, kayong mga senador dyan, na wala kayong alam sa trial, wala kayong alam sa batas, pwede ba manahimik na lang kayo? At hayaan nyo na lang yung mga senador na mga abogada at abogado, na para hindi kayo magmistulang mga tangat-ugan. Attorney Sheila Season, pinaratangan ni Amando, na di umano'y nag-walk out. Anak ka ng kagwang talaga ang Mando. Ang gumagawa ng optics ang hinayupak. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. O, unahin na po natin itong mga paratang ni Amando, no, na di umano'y si Attorney Sheila Season ay nag-walk out kagahapon sa pangalawang impeachment trial, pangalawang araw. Pero kinontra po yan ng depensa. At si Reza Hontiveros ay nasita ni Senator Pia Cayetano at nasupalpal. So unahin muna natin ito bago po yung impeachment na hinarang po ng mga kalyado ni Vice President Inday Sara Duterte diyan sa Korte Suprema, na yung mga kalyado ni Inday Sara, ng mga abogado, ito rin po ang nagpahinto ng impeachment trial noong 2025. Lawestra. Okay, pakinggan natin kasi sabay-sabay na po ito. Narito po ang moment na ito. None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes, there is an answer to the question, Your Honor, please. The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the President, Your Honor, please. Inasmuch as we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin to kill the President, Your Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Ibig sabihin po, pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Your Honor, please. We invoke Rule 130, Your Honor, please, Section 35 of the Rules of Court. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na
talagang may system na, talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin no less than the President of the Republic of the Philippines, Your Honor, please. At ang tanong po ba dito ay kung may krimen o kung may kung ang asal ay karapat-dapat Yes, sa Your Honor, vice-presidente? We are able to answer two questions, Your Honor, please. The charges against the Vice President ay yung pagbibitray ng public trust, Your Honor, please. That is also, Your Honor, please, a culpable violation of the Constitution. Now, yung usaping, was that a criminal act? Yes, Your Honor, please. Kaya nga, yung NBI, through this witness, will prove na nag-file na ng kaso yung NBI against the Vice President exactly sa mga naging pagbabanta niya. But you know, Your Honor, I'm a lawyer, but I'm willing to take off yung robe ko as a lawyer and answer the question directly. Mga kababayan, kailan ba naging normal? Your Honor, this is Your Honor, no please. longer answering Your the Honor, I'm answering question. a question. We I'm object, answering Your a question. Honor. Mr. Several Presiding times. Officer. The chair will make an equitable ruling in a while. Kindly let the gentleman finish because it's a senator judge asking a question of a party. Your Honor, Thank you, Mr. Presiding Officer. kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang pangulo ng ating bansa nagbanta, sinabi sa publiko na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin ang Pangulo, ang First Lady, yung asawa niya. Your Honor, please, I think Attorney Kindly- Season is making a scene. Kindly wind up, counsel. Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Season gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back. Mr. Presiding Counsel, Officer, I'd like to hear the conclusion kindly of the wind up answer and we will to my address that question. matter in a bit. Okay. Tingnan mo, gumawa ng optics itong hinayopak na Amando na nag-walk out daw si Attorney Sheila Seasons habang nagsasalita siya. Hindi po yan totoong nag-walk out. Yung Ali kasi, may tawag ng kalikasan. Gusto nyo, maihi dyan sa harapan mo. Nagbanyo lang po, buang ka. Gumawa lang talaga ng optics para mapag-usapan, no? Putang na walk out si Attorney Sheila nga, putang nilang paso nga kayo diyan, kinain nga kayo ng buo. Yung pagtatanong kasi ni Risa Hontiveros, parang conclusion na naka-establish na po sila ng findings na si Vice President Inday Sara ay talagang gustong gurgurin itong si Bangag, Tambaloslos at si Baki. Conclusion na yung ginawa ni Hontiveros na ang tanong na may krimen na, kumbaga tapos na, hindi nga po pwedeng ganun kasi may trial tayo Wala pa kang ebidensya sasabihin mo na may krimen na nangyayari. Diyan po, nabuwisit si Senator Pia Cayetano. At saka yung sinabi niya, itong hinayupak na abogado na talagang may kinukontrata na daw si Inday Sara na assassin. Kung may kinukontrata, ilabas nyo yung kinukontrata kung meron. Wala nga Yan ay bunga ng galit niya kay Bangag, Baki at kay Tambaloslos. Ikaw, sir, hindi ka ba nagagalit sa ginawa ng tatlong yan? Inubos ang pera ng bayan? Magagalit ka rin kung ikaw ba naman sa sitwasyon ni Inday Sara trinidor, tinarantado, plinantera ng confidential funds, meron palang ginagawang masama plano sa kanya. Hindi ka ba magagalit yan? Ang nangyayari sa kanyang empleyado, magagalit talaga. Sa kanyang pamilya, di ka ba magagalit? Talagang napuno na si Vice President Inday Sara. At saka yung sabi na assassin si Bangag, malabo yun. Sinabi mo pa nga, in public, sinabi ni Inday Sara, kung ikaw kaya may gustong gurgurin na tao, sasabihin mo in public, sasabihin mo dyan sa media, sa social media, anak ng kamuti, malabong malabo yun.
That's part of freedom of expression at freedom of speech. Kasi kung may plano, sabi niya, systematic, putang ina, ano sinasabi mong systematic yung mga statement ni Inday Sara? That's part of freedom of expression. Kung systematic, hindi sana hindi niya binobroadcast. Kumbaga may plano talaga, no? Yung keep secret. Yan ang, siguro, maniniwala ako kung merong assassination na mangyayari kay Bungag. Kung merong plano, sekretong plano na naglilink, yan, malalaman natin. Tapos merong mga kausap na at nagkasundo kung magkano at sino. May pangalan, may identity. Kumbaga nagkaroon lang ng ano, parang yung nag-leakage lang ba? Yung impormasyon. Wala tayong ganun. Kung naglilik, naglilik ang impormasyon. Wala pong nangyayaring ganun. Ito ay preskon. Doon po nagsimula dahil sa galit ni Inday Sara yung mga panahon na iyon. Ikaw naman, tambalos-los ka rin, sir. Tuloy ito kasi masisita ni Senator Pia Cayetano, si Hontiveros. Okay. Now, Your Honor, please. Yung pagpapanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Teka lang, bago yan, kasi baka makalimutan natin yung sinasabi niya na di umano'y nagwo-walk out itong si Attorney Sheila Season. Ito, pakinggan po muna natin ang sagot ng depensa dito. Narito po. Itinanggi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nag-walk out sa impeachment trial si lead counsel attorney Sheila Season, gaya ng akala ng prosecution. Nakatutok si Ian Cruz. Ian? Mel, pinaghahanda nga ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang gagawin nilang cross-examination bukas sa kauna-unahang testigo Mamaya ng yan. prosecution. At sa dulong bahagi nga ng pagtatanong ng prosecution sa kanilang testigo kanina, natigilan si Counsel for the Prosecutors Attorney Virgil Ligutan, nagkomento na tila nag-walk out sa pagdinig si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season. Pero bumalik rin naman ito sa session hall. Paliwanag ni Defense Team Spokesman Attorney Michael Poa, hindi nag-walk out ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte. Papunta lamang daw ito sa ladies' room. Ukol naman sa nais ng prosecution na gawing key witness si VP Sara Duterte mismo. Sabi ni Poa, magkukomento sila kapag may formal ng motion. Narito ang ilan sa mga pahayag. Your Honor, please, I think Attorney Kindly- Season is making a scene. Kindly wind up, counsel. Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Season gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back. Tapos nung nasabing nag-walk out siya, narinig yata niya, so bumalik siya. Sinabi niya na, no, I'm still here and I just need to go to the toilet. There, I think it's premature right now. Narinig naman natin yung mga pahayag. Narinig din naman natin, that's very clear under the Constitution, yung right against self-incrimination, na pag yung respondent mismo o yung akusado mismo, hindi pwedeng i-compel, no? Na mag-testify against himself or herself. That's very clear under the Constitution. So ayan, malinaw ha. May Walang mga walk abogado out. na kinwestiyon sa Korte Suprema ang pagiging presiding officer ni Senador Chis Escudero. Ayon kay Attorney Michael Poa, hindi pa nila napag-uusapan sa panig ng depensa ang ukol dyan, pero sa nakalipas na 2 araw ay naging maayos sa mandawang takbo ng impeachment trial sa pangunguna ni Escudero. Balik sa Mamaya iyo, na yung sa impeachment na hinarang, pag-usapan muna natin yung sabi nag-walk out. Wala pong nag-walk out, Amando, na malikmata ka lang, hinayupa ka, gumawa ka lang ng issue for optics para mapag-usapan ka, para sasabihin umatras ang depensa si Attorney Sheila pa. Kakainin kayo ng buhay, wag kang mag-alala. Hindi pwedeng mag-walk out. Nandyan nga si Inday Sara para makita niya yung defense team kung paano po kayo lamutakin. Wala pong nag-walk out. So dito po tayo, misleading po. Misinformation, disinformation, in short, fake news ka. Putang ina, walk out talaga. Lolo mo, Amanda. Ito, pakinggan po natin, ipagpatuloy po natin kung paano po nasupalpal ni Senator Pia Cayetano itong si Hontiveros na nagmamagaling. Akala mo naman magaling, yung pala hausyaw din, para pakinggan natin. Okay. Now, Your Honor, please.
yung Kindly wind up. pagpapalita ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan, nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please, to do that. Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That acts 110% sure betrayed the public trust that the Vice President got in the previous elections. Thank you. Your Thank you, Honor, Counsel, for Salamat, the Counsel. Salamat, Mr. Kalinong. Salamat, Mr. Presiding Chair Officer. would like to remind my colleagues, the question posed by Senator Judge Risa pertains to the final question of this entire impeachment proceedings already. Diba? If that is an impeachable act or not. And since we gave the counsel for the prosecutors, I think about 5 minutes, Chair would now like to be fair and hear the counsel for the respondent to discuss why it is not an impeachable offense Your Honor, may be allowed, I allowed to do so after our cross. after your... I would like as I understand it, Yes. I would like the Honorable Court to play back what the prosecutor said, because it's very interesting. So may I be indulged to allow to give my answer after my cross-examination. The Chair will allow it. Thank you, Your Honor. But you would have the similar and same amount of time given to the counsel for the prosecutors, again, to answer the reverse of the Thank you, question. Your Honor. Because statements were made by the counsel for the prosecutor, their conclusions of fact and law already, which should be taken upon advisement by the impeachment court, because these were not evidence, but Thank you. rather conclusions in fact and law by the counsel for prosecutors. Senator Judge Pia Cayetano is Ito recognized. na, Ma'am, you may si proceed. What's Pia. your pleasure? Thank you, Mr. President. No, I would just like to manifest my support for the statement and observation of the presiding officer. That was like a closing statement, Mr. President. Correct. So, I don't think this is fair because, you know, some parts are exciting, some parts are dragging. We're trying our best to be paying attention and what evidence, we have to ferret the evidence before us, what is admissible, what is not. The official objections will come later. But when we allow this to happen, na-shortcut na natin yung process. Correct. So, if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the Correct. proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Because it is not right. We must follow the rules. And I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. Tama. And I also ask the parties involved. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court. I don't want to see this happen again. Thank you, Mr. President. Puta, nakakahiya. Kasi, alam nyo, sa mga trial na ganyan, lalo na po impeachment trial, kayong mga senator judges, pag-isipan nyo lahat ng inyong tatanungin dyan sa mga depensa man or prosecution team. Kasi nga, ang nangyayari kay Hontiveros, ito ay closing question na, tapos yung statement naman ni Amando ay closing statement na. So ang ginawa ni Vairos, tinanong itong si Amando kung impeachable ba, kung may nangyayari bang kung may nangyayari bang talagang assassination plot labang kay Bangag. So siyempre, ikaw, abogado ka ng prosecution eh. So ang gusto mo, advantage sa'yo, yung magiging sagot mo, isasabihin mo meron. Sabi pa nga, ito ay planado, systematic, yung ginawa, di umano na state ni Inday Sara na may gurgurin talaga si Bangag at saka si Tambaluslos at si Bakit. Putang ina. Alam mo, kasalanan din to ni
ni sino yun? Chis Escudero. Dapat yan, Chis Escudero, hinarang mo na agad. Pinatigil mo si Hontiveros. At sinabi mo, tama yung sinabi ng Hontiveros, i-call mo yung namin, attention. Parahin mo kami. Kung mali nang over na yung aming pagtatanong, pigilan mo. Hindi mo pwedeng ipagpapatuloy siya na magsasalita, magtatanong. Kasi alam naman natin tong si Hontiveros, ang ginawa lamang nito sa Senado ay manggulo lang ang manggulo. Yan ang purpose niyan. Ngayon, ano pa ang pag-uusapan na trial? Itingnan mo ha, meron ng closing question si Hontiveros, meron ding closing statement itong si Amando. Ngayong araw, magkakaroon pa ng cross-examination ang depensa kasi gaganti pa yung depensa eh. O, tapos na yung prosecution kagahapon. So ngayon, depensa naman yung gigisa dito sa hinapayupak na witness na ito na feeling eksperto ang buwang. O, di ba? O, paano na ho yun? Naka-impluensya na si Hontiveros sa mga senator judges kasi meron siyang conclusion na question at may conclusion din na statement itong si Amando. Tama ito si Senator Pia, nag-take advantage. Itong si Hontiveros masyadong atat, masyadong excited. Kumbaga, ang ginawa ni Hontiveros, hindi na ako makikinig sa depensa, dito na lang ako sa prosecution. Basta sa akin ay mayroong krimen. Gusto kong ipalabas na may krimen. Gusto kong ipalabas na may assassination plot at may plano talaga si Inday. Walang ganun. Yan ay part of freedom of expression at freedom of speech. Paano na yan mamaya? Kung magkabuhol-buhol ang statement ng witness ng mahinayupak ng prosecution ni NBI na yan. Bantakin mo ito ha. Pinangandakan ni Amando, pinangandakan ng prosecution na yung di umano'y witness nila ay expert. Anak ng kagwang. Ito, expert daw expert daw sa tanginumin na intensive training sa Max Core Interventor bilang isang digital forensics. Ito, eksperto daw. Pakinggan natin. Eksperto nga ni Awards. Expert daw siya eh. Okay, so the last part of your answer, Mr. Witness, you mentioned that you were trained, na sinasabi mo, into photo and video authentication. Now, specifically now, ano ba yung naging trainings in that regard? Photo and video authentication, kung meron man. I was trained for 2 weeks intensive training in July 2022 by MaxCore Intervention, sir, in digital forensic. Expert yarn? Tang inumin, pinagluluko mo kami, sira. Hoy, Amando. Nainulan ng objection kagahapon ni Carlo. Expert ka? Well-trained ka? Expert sa pagiging forensics? Pero, 2 linggo ka lang nag-training ang buang? Ay, awards man dong. Kailan ba nagiging expert ang isang tao sa lahat ng larangan na 2 linggo lang nag-training? Expert na yan sa inyo? Digital photos daw eh. Expert siya. Sa video, expert siya tumingin. Anak kayo ng kagwang, hindi kayo expert. Ang tawag sa inyo, on the job training, OJT pa lang. Hindi ka pwede, sir, tawaging expert, sir, kung 2 linggo lang yung pinag-aralan mo. So, ibig sabihin pala, pag ikaw nag-aaral ng batas ng 2 linggo, eksperto ka na sa batas. Kung ikaw nag-aaral ng pagiging doktor ng 2 linggo, eksperto ka na sa medisina. Kung ikaw nag-aaral ng inhenyero ng 2 linggo, eksperto ka na sa pagiging inhenyero. Binuang man yan dong.
Tingnan mo ha, mga ruko-ruko talaga tong mga hinayupak ng mga timbuhaya. Oh. Liwanag nga sinabi ha, expert daw siya no, sa digital forensics. At nag-training daw siya ng 2 linggo sa MaxCore. Intensive training daw. Sir, kahit gaano ka-intense yung training mo dyan, sir, sa MaxCore, sir, hindi ka magiging expert sa 2 linggo. Kahit nga sa TISDA, ilang buwan sa TISDA? 6 months, diba? Ang tanga mo naman, sir. O dito pa lang, masusubukan yung pagiging expert mo sa digital photo, video forensics. Mamaya kasi gisahin ka. Panoorin nyo po mismo itong bidyong ito na ipipliko. Sabi nila eksperto, pero paano ka sir nagiging expert sir? Mismong ebidensya mo, photos mo, pirma mo, hindi mo mabasa. Niloko tayo ng may nunal, anak ng kagwang. Ito, panoorin nyo po kasi nagmagaling, expert daw, ho? Husgahan natin, ho. So let's see, Mr. Yes. Witness, what do you see in front of you insofar as P-4-20D and E is concerned? Hindi, same. Same thing. Hindi yung binili. Oh, hirap So na pareho hirap sa malabo yung expert. kopya natin. Yan at yung kopya ko din. Mr. Witness, if you don't see anything, it's okay. I can only confirm the signed minutes, but the annexes, there are some unreadable, Your Honor. Mr. Witness, the question is, what relation, if any, does that document have with the affidavit you mentioned? This is a copy of the Affidavit of Authentication of Digital Evidence dated April 30, 2026, which I executed. And on the annexes, on Annex B, there is a missing part. It may be due to, I can read some words. And also on Annex D, Exhibit P-4-25E, there is some missing, but the only missing is the hash file, maybe due to printing. For the So it's record, not recognizable. for the record, Mr. Your Honor, Witness. the hash file is missing. The witness said the hash file is missing. The command. The hash file is missing as stated by the witness. Yes. P-4-25F, it seems to be a photocopy of a USB with no real USB attached. P-425F. Yes, I confirm, Your Honor, that's a photocopy of What the you flash confirm, drive. the picture ng USB to? Yes, Your Honor, a picture of the flash drive. Mr. Witness, have you perused that document? Yes, sir, this is a copy of the Affidavit of Authentication, Collection, Preservation, Authentication of Digital Evidence, dated June 11, 2026, and it doesn't have annexes here. Yeah. Counsel for the prosecution, will you stipulate that none of the attachments contained in the footnote until Annex KK Yeah, if I may. is attached to the affidavit that you are presenting the witness? But indeed, it did not contain and does not Yes. contain, or the annexes purported to be part of this affidavit. Yes, Your Does Honor. counsel or respondent confirm that it is up to Annex KK? Your Honor, we confirm. KK, tama ba? We Hanggang KK, confirm di ba? that is it until KK, Your Honor. KK. Noted, subject to the brief manifestation of counsel, but indeed, the chair presiding officer confirms that none of the annexes contained in all of the footnotes until Annex KK is attached to the affidavit being presented to the witness. Ayan, di ba? Expert daw, pero yung unang pinapabasa sa kanya, hindi niya mabasa. Unreadable daw. Pero expert siya, no? Yan ang pinangandakan nila. Alam mo sir, kung expert ka, hindi mo sana yung sarili mong gawa, sarili mong ipinakitang ebidensya, mababasa mo. Sabi niya, hindi daw niya mabasa. Unreadable daw. So ngayon, paano nagiging expert itong taong ito? O baka naman talagang expert siya sa panluloko. Expert siya sa kaugagan. Kasi ako naniwala kayo na expert itong sino tong hinayupak na ito, witness nila. Sa forensic photo videos, hindi po kayo magiging expert sa 2 linggo.
Alam ko ito ay special course po ito. Siguro tatagal po ito ng 6 months or hindi rin pwedeng magiging 6 months eh. Putang vocational lang yan eh. 4 years. Course dapat ho ito. Mga engineer po dapat. Pagdating sa digital. O mga computer science. Computer scientist dapat ang tatawagin natin expert. Pero ito, hunghang to. Hindi po to eksperto. Hunghang to. Okay, anyway, ito po, sumugod po ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Hindi to kampo pala. Kaalyado, no? Mga kakampi ni Inday Sara dyan sa Supreme Court para ipatigil na po itong kawalang hiyaan na impeachment trial labang kay Inday Sara. Palyadong impeachment. Narito po, pakinggan po natin ang balitang iyan. Hiniling sa Korte Suprema ng ilang abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang pagpapatigil sa hinaharap nitong impeachment trial. Sa very urgent manifestation with motion na inihain nila kahapon, hiniling nila sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order. Yan daw ay para masigurong mangyayari ang impeachment trial sa ilalim ng valid rules. Anila, dapat mapigilan ng paglilitis hanggang sa marisolba ang pagkwestiyon sa pagiging presiding officer ni Senador Chis Escudero na ibinoto gamit ang Senate rules na inamyendahan noong June 3 session. Giit ng mga nagpetisyon, walang quorum noon at hindi rin umano sumunod ang amendment sa one-day rule notice ng Senado. Mali rin umanong inaprubahan ito ng Senado bilang legislative body at hindi bilang impeachment court. Sinisika po namin hinga ng tugon ang impeachment court sa petisyong ito. Patay ka, Chis Escudero. Kamalasan mo. Kasi ako sa akin talagang mali po yan, yung ginawa ho ng Senado, na ginawang presiding officer itong si Escudero, na meron namang Senate President. Alam nyo, okay naman si Escudero na naging presiding officer dahil nga meron siyang alam sa batas. Yun ang malinaw dyan. Pero ang problema nga ho, yung pamamaraan na ginawa ng Gatchalian Black ay illegal. Kaya nga dapat, total, wala namang kwentang Senate President si Gatchalian, siya po ay bumaba. Bumaba muna siya at inilik nila si Chis Escudero bilang isang Senate President bago sila nag-convene ng impeachment bago nagsimula ang impeachment trial. Yan ay butas talaga. So yung proceedings na nangyayari, illegal. Yan nga yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano at PIA. Hindi dumaan sa tamang proseso. Ngayon, na-question pa yung John 3 kasi ang ginamit na ruling ng talaga kay Chis Escudero bilang isang presiding officer ay nung John 3 na nagkaroon di umano ng quorum na do silang questionable. Nagkaroon pala sila ng amendments that time, so illegal talaga. So ano po ang mangyayari dyan? So po posible kasi very urgent man ho ito na petisyon, malamang sa malamang baka Lunes or ngayong linggo maglalabas po ng kautusan ang Korte Suprema. Tandaan po ninyo, sila ni Attorney Torion po ang nagpahinto rin ng impeachment trial last year. Part po ito ng bloodbath. So karapatan ni naman, mga abogado, kung may nakita silang pagkakamali sa proceedings na ito, siyempre pwede po silang magreklamo sa Supreme Court. Baka sasabihin na naman ni Tabingi, pag si Sara gipit sa Supreme Court kumakapit anak ng kagawang, ano pong silbi ng Supreme Court kung hindi po tayo kakapit at hindi po tayo pupunta doon at magreklamo at mag-file ng petition kung meron tayong nakitang kawalang hiyaan. Kaya nga sabi ni Atty. Salpanilo, ang impeachment na ito ay propaganda lamang ho ito laban po kay Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election. Pakinggan natin si Atty. Salpanilo, nakutya sila ni Atty. Na-witness niyo po ang ikalawang araw ng impeachment trial. Kamusta naman po? Akala ko impeachment trial ang pinapanood ko, hindi pala. Mukhang nagiging propaganda proceeding ito. Kaya ako nakakita ng isang paglilitis kung saan hinahayaan ng presiding judge o presiding officer ang hayaan ng isang abogado ng kabilang panig
na mag-deliver ng speech at hindi magpresenta ng testigo at tanungin niya nang naayon sa regla. Ang nangyayari, nangangampanya siya para siraan si Inday Sara. Hindi ito impeachment trial. This is a propaganda proceeding. Number two, it's a waste of time watching the presentation of this witness. Bakit kanyo? Abay, 2 oras at kalahati na po tayong nanonood sa kanila. Unang-una, ano ba ang testimonya ng testigo? Ang pinaka-testimonya lang na ino-authenticate niya yung video ni BP Inday Sara. Hindi naman disputed yun. Hindi naman itinatanggi na nagsalita si BP Sara. Ang tanong lamang, yung bang mga pahayag ni BP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi. So anong makukuha mo sa pagpresenta? Hindi naman kinokontra yun eh. Kaya yung si Ontiveros kanina, I disagree with her in almost everything she says. But this time, may punto siya. Kaya ang tanong niya, simple lang eh. Hindi naman yun naprobahan na nagkontrata siya ng assassin. So ang tanong ko, ito ba, krimen ba ito? O maling asa lang ng Vice Presidente? Ang sagot niya, nag-deliver na siya ng kampanya laban. Ano bang klase? Ito namang presiding officer. Wala na itong ginawa, kundi palagi overrule ang objection. Kung hindi naman, pinapayagan niya. Kaya nagkamali kayo ng kuha ng presiding officer. Sir, as a lawyer, what should be done? Kailangan bang ipagpatuloy itong impeachment trial o kailangan ihinto muna? At sa tingin ninyo, sa pakikinig ko po sa inyo, ay kailangan bang palitan ang presiding officer? Unang-una, dapat talaga hindi nila pinalitan kasi constitutionally infirm yung pagpalit. Maliwanag ang saligang batas na ang Senate President ang presiding officer. Bakit ganyo? Correct. Ang Senado ang impeachment court. Sino ba ang presiding officer ng Senado? O edi yung Senate President. So, necessarily, ang presiding officer ng impeachment court, di dapat yung Senate President. Kaya nga nakalagay sa batas yun ang Senado, ang impeachment court. Ngayon, sinasabi nila, wala naman sinasabi doon na yung Senate President ang magiging presiding officer ng impeachment court. Ang sinasabi lang doon, na pag ang presidente ang nililitis, ang Chief Justice, hindi ko maintindihan, napakasimple lang, sentido common lang. Kaya nga sinabi yon kasi yon ang exception to the rule. The general rule is, since that is an impeachment court, and the Senate is the impeachment court, and the Senate President is the presiding officer of the Senate, not necessarily siya rin ang presiding officer ng impeachment court. Madali sabi, as a general rule, lahat na impeachment ng impeachable officer sa BC ay sa Senate President. Siya ang exception lang doon kung presidente. Correct. In fact, yung rules ng yung rules nga ng Senado, ginaya yung konstitusyon. Okay? Binago nila, mali pa ang pagbabago kasi hindi nila sinunod yung rules nila. Pangalawa, walang quorum nung inamyendahan nila. Yung 3. Bakit walang quorum? 12 lang sila, 13. Isa pa. Maliwanag yung batas. Ngayon, kung medyo nalalabuan ka, ang sinasabi ng jurisprudence at ng regla, kung nalalabuan ka sa lingwahe ng batas, pumunta ka doon sa intensyon ng mga gumuhit ng saligang batas. Ipinakita na nga kahapon na yung deliberation, nagpatotoo na talagang ang Senate President ang presiding officer sa lahat ng impeachment trial kung hindi ang presidente. Ang nililitis, ano pa bang gusto nyo? Ganun lang kasimple. Ngayon, hindi pa sila tapos ng direct. Sabi ko nga, it's a useless. Kasi, ba't ka magpipresenta ng isang testigo at ng ebidensya na hindi naman dinidispute ng kalaban mo? Nagwe-waste ka lang time. Kaya kung ako abogado, pagkatapos mo ng direct examination, sabi ko sa court, no cross-examination. Sir, buwi na tayo. Galing ni Senator Attorney Sal Panilo, dapat naging senador din talaga si Attorney Sal, matalino eh. Kaya na, hindi po pwedeng magiging presiding officer si Chis Escudero dahil may Senate President. Magkakaroon lang ng presiding officer na iba, hindi Senate President, kung presidente ang impeach, ang presiding officer laban sa presidente ay yung Chief Justice. So ito nangyayari, nagpalit. Wala talagang mapahinto talaga ito.
Tuloy lang natin si Atty. Sal. Attorney, marami ang nagtaas kilay dahil parang nang nangyari, nandun lang po sa tabi si Senator Win Gatchalian habang nagpe-preside si Senator Chis Escudero. Your comment on that? Hindi, alam mo, nung si Presidente Estrada ang ini-impeach, hindi ba ang Senate President no, si Enrile? At si Chief Justice naman ang presiding officer. Dahil Senate President siya, dapat talaga siya katabi. Okay lang yung nakatabi, pero kontra pa rin ako na ang nagpipreside yung kasama niya sa majority na labag sa saligang batas. Sir, on the VP's non-attendance naman, marami ang nagsasabi sa mga kritiko. Opo, nagpunta siya dito, pero hindi siya nag-attend sa impeachment trial. At sinabi nga ng mga kritiko ng VP Sara na ito ay pagtakas sa accountability. Your statement on this? Sus Maria Jose, paano magiging pagtakas yun? Unang-una, sabi na sa Ligang Batas, ipinagpapalagay ang lahat ng akusado at respondent, whether impeachment trial yan or sa isang hukuman, ang akusado ay pinagpapalagay na inosente. Pangalawa, hindi siya kailangan magpakita rito, hindi niya kailangan in fact magbigay ng ebidensya. Kasi sa Ligang Batas, sinasabi kung ikaw nag-akusa, ikaw ang magpatunay. So kung hindi mo mapapatunayan, bakit naman ako magpapatunay? Ikaw nag-aakusa sa akin. Hindi siya dapat pumunta rito. Sir, malinaw na hindi lahat ng ipinipresenta ng prosecution panel ay nangangahulugan na guilty agad si VP Sara. Kagaya niya, bakit siya nagpresenta ng testigong niya? Ano bang pinapatunayan ito? Pinapatunayan niya lang na nagsalita at authentic niya na ito yung video. Ano ngayon? Ang pinag-uusapan yung mga pahayag niya, isang krimen, isang impeachable offense or hindi. So useless. Sinayang mo lang ang oras ng bansa at ng court at ng lahat ng mga taong nanonood for a useless witness. It doesn't prove anything. Kasi yung pinuprubahan mo, hindi naman dinidispute ng kabila eh. May narinig ka bang na-dinispute nila na, hindi sinabi yan ni Inday Sara. Sinasabi nila, tingnan yung context, ba't niya sinabi yan? Yun ay sagot sa tanong na nanganib ang buhay niya. Bakit niya sinabi yan? Kung baga, nagsusumbong siya sa taong bayan na may gustong pumatay sa akin. At ang tingin ko, ang papatay sa akin itong 3 taon to. Kaya, iganti niyo ako pag ako'y napatay. Alam niyo, yung sinasabi nila na pupugutan ng ulo, nag-iisip na papatay niya. Pwede ho kayo sa ilalim ng ating batas. Pwede yung isipin ang pinakamadumal na krimen. You can imagine the worst of crimes. But if you do not undertake a step towards that end, hindi yung isang krimen yun. So, attorney, yung imagination, hindi yan pwedeng gawing ebidensya laban sa isang... Definitely, hindi ho. Kaya useless. Kaya ever since sinasabi ko, walang batayan ang demanda kay Inday Sara. Ang talagang goal nila, siraan si Inday Sara, i-disqualify maging kandidato sa Panguluhan sa 2028. Yun lang naman talaga layo nila, wala nang iba. Para manatili sila sa kapangyarihan, beyond their term. Lastly, Attorney Sal, what is your message to the Filipino people sa gitna po na nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Well, nakikita po ninyo, lumalabas na yung matagal ko nang sinasabi, sige tuloy nyo yung impeachment trial para makita ang kasinungalingan at ang emptiness, ang barrenness ng mga akusasyon kay BP Inday Sara. Ngayon ay kitang-kita na natin yung ebidensya na ito'y naratibo laban sa kanya, propaganda laban sa kanya upang siraan lamang siya. Walang iba. Ayan, maraming salamat po Attorney Sal sa oras po ninyo. Ayan po mga kapartner, si Attorney Salvador. Ayan, maliwanag ang sinabi ni Atty. Sal Panilo na useless ang witness ni Luestro. Okay, mamaya po, hapon 2:00 ay magkaroon ng cross-examination naman ang kampo ng dipinsa ni Vice President Inday Sara laban sa sinungaling na witness ni Amando na umano'y naging eksperto sa 2 linggo lang na training anak ng kagwang. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Please stop Pilipinas.
sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban, boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan, sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.